Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, October 31, 2025. Ako si Barbie Mulak at narito tayo ngayon sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. Waiting po tayo dito sa North Luzon Expressway para naman sa traffic situation ngayong Undas Exodus. Ako po si Ace Cruz. At mula dito sa News Studio sa Pasig City, ako si Stanley Gahete. At ito ang balitang A to Z. Isang araw bago ang Undas, Loyola Memorial Park sa Marikina City. Buhay na buhay ang eksena sa dagsa ng mga bumibisita. Seguridad sa Manila North Cemetery, mas hinigpitan. Ang latest sa daloy ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway. Ngayong Undas Exodus. Alamin! Philippine Consulate bubuksan sa Busan ayon kay PBBM sa pulong sa mga Pinoy sa South Korea. Sa good news, 9 na restaurant sa Pilipinas nagkamit ng prestiyosong Michelin star. Sa showbiz, global girl group na Cat's Eye nagala Mariah Carey ngayong Halloween. At Atisa Manalo bumongga sa kanyang Mabuhay tourism video para sa Miss Universe 2025. Magandang gabi. Pista ng patay pero buhay na buhay ang eksena dito sa Loyola Memorial Park sa Marikina City kung saan dagsa ang mga bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Aabot sa higit 10,000 ang crowd estimate na nandito sa grounds ng mga bumisita ngayong bisperas nga ng Undas. Ang iba maghapon nang nagbantay sa mga puntod at makikita nyo sa likod ko, ang iba'y nagtayo ng tolda, naglatag dahil ang iba ay planong magpalipas na ng gabi dito. Mistulang family reunion ang tagpo ng magkakamag-anak na Santos na hindi alintana ang malinsangang panahon para bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong holiday October 31. My grandfather, saka grandmother, my father and my mother, and my uncle and aunt. Tapos the other relatives are mostly the senior citizens of the family na nauna na. So sa kabilang plat sila. Ang mother ko medyo sumasama loob niya pag hindi nagpupunta rito. Taon-taon, walang mintis, dumadalaw sila rito. Hanggat kaya ay present ang lahat mula sa pinakapanganay hanggang sa pinakabata sa kanilang pamilya. This is her legacy. We see each other frequently. Ang magkapatid na Cruz naman, sariwa pa ang alaala ng kanilang ina na pumanaw wala pang 1 taon ang nakalilipas. Nabuhal siya. Parang aksidente. Nabuhal, tapos nagkaroon siya ng internal hemorrhage. Pasalamat na lang dahil sa magandang buhay na binigay niya sa amin. Ilan lang sila sa mahigit 600,000 na katao na inaasahang dadalaw dito sa Loyola Memorial Park, Marikina ngayong Todos Los Santos. Mahigit 60,000 na yumao ang nakahimlay rito. Kabilang dyan ang ilang kilalang personalidad tulad ni na former Senator Miriam Santiago at yumaong aktres na si Nida Blanca. Narito rin si Bayani Fernando, ang tinaguriang ama ng modernong Marikina at dating alkalde ng lungsod, na hanggang sa huli, sa kanyang libingan, ay nag-iwan ng mga paalaala bilang public servant sa pamamagitan ng slogans at quotable quotes nito. Sa dami ng taong darating ay nagpapatupad na ng one-way scheme sa pagpasok at sa loob mismo ng Memorial Park.
Kung galing ng A. Bonifacio, sarado para sa mga papasok na motorista ang main entrance at sa halip ay sa gilid na gate ang pasukan. May ilang exit points din sa gilid at sa mismong main gate. Very smooth ang preparation ng PNP sa pagkikipag-coordinate po natin sa LGU. Then yung mga tao naman napaparito, kung ano po yung naririnig at nababasa nila sa dyaryo, regarding sa mga restrict na mga gamit na hindi pwedeng dalhin, huwag nilang dalhin, ma'am. Okay? Yung mga necessary lamang para pag check ng gamit nila rito, ma'am, magiging smooth yung kanilang pagpasok. Dumako naman tayo sa North Luzon Expressway kung saan hindi gaanong kabigatan na ang daloy ng trapiko kahit pa long weekend ngayong Undas. Gayunpaman may ilang choke points pa rin sa kahabaan ng expressway na mabilis namang tinutugunan ng pamunuan ng NLEX. Puntahan natin yan nasa NLEX ngayon para sa balitang A to Z live report si Ace Cruz. Ace, kung kahapon nuknukan ng traffic sa North Luzon Expressway, ngayon ba pwede kaya ako mag-drive papuntang North Luzon? Ay nako Barbie, kung pwede lang ako magtatakbo dito, ay ginawa ko na kanina pero syempre bawal yan. Pero ang biro nga namin kanina ng NLEX sa officers dito, ay naku, bakit napaka-konti na lang na bumiyahe? Ang paliwanag niya ay dahil mas marami na yung bumiyahe kahapon pa lamang dahil ngayon nga ay holiday, kahapon talagang siniguro na ng ating mga motorista na bumiyahe na papunta sa kanilang probinsya para mas mahaba siyempre ang kanilang pagsasama ng mga mahal sa buhay ngayong Undas. Ikinagulat ng pamilyang ito na kahit gabi na ay maluwag pa rin ang daloy ng mga sasakyang papasok ng Balintawak North Luzon Expressway o NLEX ngayong holiday at bisperas ng Undas. Ngayon nga lang din na-experience yung ganong kaluwag. So siguro dahil holiday. Karaniwan din anyang gabi sila kung bumiyahe para iwas bilad sa init ng araw, lalo't kasama niya ang kanyang mga anak. Usually mas napapahinga sila pag gabi, tsaka hindi hirap pag init, kumbaga pag stop over, ganyan hindi hassle. Ayon sa pamunan ng NLEX, Huwebes, October 30 pa na magsibiyahe ang karamihan pauwi ng probinsya para masulit ang long weekend. Compared to normal day, mataas pa rin po yung volume natin going north today. And we're expecting siguro hanggang early afternoon. Then most probably sa hapon po talaga light traffic na po tayo. 450,000 na ang daily average ng mga dumaraang motorista sa NLEX at inaasahang madaragdagan ito ng hanggang 10%. Kabilang ang pamilyang ito. Masakit kasi sa paa eh. Oo. Pagka sobrang tagal na sa traffic, tas nakakainip talaga eh. Oo. Kaya mas maganda talaga yung daloy pag tuloy-tuloy, pag maaga pa. Nag-ikot ang news team sa kahabaan ng NLEX kung saan may ilang pagbagal ng daloy ng trapiko gaya sa bahagi ng Marilao exit. Nagbukas na ng counterflow lanes ang NLEX malapit sa ilang choke points sa kanilang binabantayan. Bandang may kawayan to Marilao na lang kasi that's the area na lang po na nakikita natin na mataas po yung volume. And then nag-implement din po kami sa may Candaba Viaduct kasi nung magbi-build up medyo bumabagal yung flow natin. Mula nitong Huwebes, October 30 hanggang sa November 3 ay sinuspindi muna ng NLEX ang roadworks at closure sa expressway para tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Nakaantabay din ang kanilang mga tauhan para umalalay sa mga masisiraan ng mga sasakyan. Okay, Barbie at mga ka-A to Z, paalala po ng pamunuan ng NLEX lalo na sa mga ngayon palang babiyahe ng mga motorista, hanggat maaari tignan o i-check yung kondisyon ng inyong mga sasakyan. At higit sa lahat, syempre, ang kondisyon ng magmamaneho ng mismong sasakyan. Nakaantabay at nakamonitor din ng maigpit ang pamunuan ng NLEX sa pagdating naman o pagbalik ng mga kababayan natin mula probinsya papunta dito o pabalik sa Maynila sa darating na November 2. Barbie. Maraming salamat sa iyo, Ace Cruz. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang dagsa ng mga pasaherong pauwi na sa kanilang probinsya. Doon naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX ngayong Biyernes. Marami ang tinapos pa rin ang linggo para makapagtrabaho kahit holiday at sinulit ang pasok. Kaya naman ito ang tanging pagkakataon para sa ilan na makasaglit sa kanilang pamilya at dalawin ang mga namayapang mahal sa buhay. Ayon sa pamunuan ng terminal, aabot sa halos 180,000 ang mga pasahero sa bus terminal. Pero higit na mas kaunti ang bilang nito kumpara sa mahigit 194,000 na naitalang foot traffic nitong Huwebes.
Samantala kahit fully booked na ang ilang bus companies, maraming bus pa rin ang available. Kaya pwede pa po ang walk-in para naman yan sa mga gusto pang humabol at makauwi ng probinsya. Ingat po sa mga bibiyahe. Blockbuster naman ngayon ang pila ng mga biyahero sa mga paliparan ngayong Biyernes, bisperas ng Undas. Kaya naman, nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga pasahero lalo na sa paglabas ng bansa na maglagay ng 2 hanggang 3 oras na palugit para sa proseso sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak, dapat isama sa oras ang pagbayad ng travel tax, check-in immigration at final x-ray ng Office for Transportation Security. Pinaalalahanan din ang publiko na huwag magpagala-gala sa airport at diretso na sa boarding gate para hindi maiwan ng eroplano. Ayon pa sa BI, tuloy-tuloy na ito dahil malapit na rin ang Pasko at marami nang umuuwi para magbakasyon. Patuloy pa rin naman ang pagbabantay ng mga otoridad laban sa human trafficking, lalo na't may mga sospek nila na madalas sinasamantala na magbiyahe ngayon. Bumabagal naman ang daloy ng trapiko papasok ng Manila Memorial Park sa Parañaque City dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga dumadalaw. Ayon sa ilang mga bumibisita, problema na rin ngayon ang parking ng mga sasakyan sa loob at maging sa paligid ng sementeryo. Dito nakahimlay ang ilang kilalang personalidad kagaya ng mga Aquino, sina dating Pangulong Cory at Noynoy Aquino at ang yumaong Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Nagpadala naman ng bulaklak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mausoleo ng pamilya Aquino na isa rin sa mga pinakadinarayong puntod sa araw ng mga patay. Bukas sa ang Manila Memorial Park ng 24 oras hanggang November 2, habang sa November 3 naman ay hanggang 6:00 lamang ng gabi. We really try to go out of the way and pass by here actually. Kasi not only influential but the principles that they stood for. Minomonitor ngayon ang 2 low-pressure area na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa latest bulletin ng Pag-asa, namataan ang unang low-pressure area may layong 160 kilometers west-southwest ng Coron, Palawan, bandang 3:00 ng hapon ng Biyernes, October 31. Hindi ito inaasahang madedevelop bilang isang tropical cyclone at posible ring lumabas ng PAR ngayong Sabado. Samantala, nasa labas pa ng PAR ang ikalawang LPA may layong 1,595 kilometers east ng northeastern Mindanao. May medium chance ito na mabuo bilang bagyo at posibleng pumasok ng PAR sa Linggo, November 2 at papangalanang Tino. Inaasahan namang tatawid ang weather system sa Eastern Visayas, Caraga area pagsapit ng Lunes o Martes bago tumawid sa Visayas at Mimaropa region at lumabas ng West Philippine Sea bandang Miyerkules o Huwebes. Gayunpaman, posible pa ring magbago ang galaw ng 2 LPA at kung paano ito makakaapekto sa lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Paalala naman po sa publiko, magdala po ng payong lalo na po kung pupunta sa puntod ng yumaong mahal sa buhay dahil sa posibilidad na mga pag-uulan. Mga ka-A to Z, saktong pagkatapos po ng undas, may nakaambang na dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa Energy Department at sa 4-day trading ng Minof Platts Singapore, piso at 20 sentimos ang tansyang taas presyo sa kada litro ng gasolina hanggang 2 at 15 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang piso at 75 centavos ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Bunsod ang dagdag presyo dahil sa pagluwag ng US-China trade tensions na nagpapasigla ng demanda at sa mga parusang ipinatupad ng UK, US at European Union laban sa Russia. Inaasahan namang maglalabas ng opisyal at pinal na anunsyo sa mga susunod na araw ang mga kumpanya ng petrolyo.
Magkasamang dumalo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit sa Gyeongju, South Korea. Sa pagbubukas ng summit, nananawagan si South Korean President Lee Jae-myung ng pagkakaisa ng 21 APEC member countries para harapin ang mga hamon sa global economy at teknolohiya. Ang panawagan ni Lee ay sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa mga insidente ng panghihimasok ng China sa West Philippine Sea sa kabila ng 2016 arbitral ruling na pumapabor sa Pinas. Sa talumpati naman ng Pangulong Marcos, nanawagan siya sa pagbubuhay muli ng World Trade Organization Appellate Body at Dispute Settlement Mechanism na anya ay mahalaga upang hindi mabalahura ang maliliit na ekonomiya. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang nakatakdang kulong sa pagitan ng dalawang leader sa sidelines ng APEC. Magkakaroon naman ng bagong konsulado ang Pilipinas sa Busan, South Korea ay magkakaroon nga ng bagong konsulado ang Pilipinas. Yan na po ang ikalawang opisina ng bansa doon. Inihayag ito ni Pangulong Marcos sa kanyang pakikipagpulong sa mga Pilipino sa South Korea ilang oras pagdating para sa APEC Leaders Summit. Target ng DFA na buksan ang konsulado sa susunod na buwan para mapalapit ang mga serbisyo gaya ng passport renewal at civil registry sa mga kababayang nasa Busan. Magbubukas din ng Social Security System Office o SSS sa Embahada ng Pilipinas sa Seoul para mapadali ang pag-asikaso sa mga benepisyo ng mga overseas na Pinoy. Tiniyak din ng Pangulo na itutulak niya sa APEC ang mga programa para sa digital trade at AI-powered economy para lumikha ng mas maraming trabaho at mas matibay na ekonomiya para sa mga Pilipino. Very Mariah! Yan ang napiling tag ng global girl group na Cat's Eye bilang costume ngayong Halloween. Sa Instagram, ibinahagi ng girls different eras of Mariah Carey bilang entry this Halloween. Nostalgic feels dahil bawat miyembro may entry ng iconic music video eras ni Mariah gaya ng Fantasy, Obsessed, Honey, We Belong Together, at syempre, All I Want for Christmas at maging Heartbreaker. Agad namang pinusuan yan ng iconic singer na si Mariah. Susunod, seguridad. Seguridad sa Manila North Cemetery, mas hinigpitan 1 oras bago mag-undas. At finally, 9 na restaurant sa Pilipinas nabigyan ng Michelin stars. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bisperas pa lang ng undas ngayong Biyernes, October 31, dagsana ang tao sa Manila North Cemetery na sinamantala bago pa ang mismong Todos Los Santos. Kaugnay niyan, buhos din ang mga gamit na nakumpiska ng mga otoridad dahil bawal itong ipasok sa loob. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohan. Isang araw bago ang pagdagsa ng publiko sa himlayan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay, jam-pack na ang mga nagsidalaw sa mga puntod. Marami na rin ang mga nakumpiskang mga ipinagbabawal na gamit sa Manila North Cemetery. Dito pa lang sa entrada ng sementeryo, mahigpit na ang seguridad. Isa-isang chine-check ng mga kapulisan at assigned personnel ang mga gamit o bagahe ng mga bumibisita dito sa Manila North Cemetery. Dito kasi nila nakikita kung may mga sumusubok na magpuslit ng mga ipinagbabawal na gamit. Gaya na lamang nitong sigarilyo, vape, alcohol, at pabango na anila nagsasanhi ng pagliyab o sunog. Ang binatang ito kinailangang iwan ng alagang aso sa labas dahil ipinagbabawal ang pagpapasok ng anumang hayop sa loob. Wala ring ligtas ang mga sumubok na magpasok ng pintura at panlinis na ipinagbawal na mula pa noong October 27 na huling araw ng paglilinis sa mga puntod. Para hindi na namin sila makumbinsi na ganun. Alam naman po nila bawal yan eh. Dinadala pa rin nila. Bibigyan po namin sila ng number. Tapos pag bumalik na po sila, kinukuha po namin. Ibinabalik po namin sa kanila. May tagging system din para sa mga bata para madali silang mahanap sakaling mawala.
Ready na rin ang mga wheelchair para sa mga persons with disabilities, buntis at senior citizen. Lalo pat malayo-layong lakarin bago makarating sa mga nicho. Nakakalula kasi ang dami ng tao. Gayong kahit alas 11 pa lang ng umaga, pumalo na agad sa mahigit 20,000 ang dumalaw sa sementeryo at 45,700 naman bandang alas 3 pa lang yan ng hapon. Si Nanay Rosalina dumalaw na para maiwasang maipit sa buhos ng tao ngayong Sabado, November 1. Hindi, kami noon talagang auno, kaya ko pa noon. Ayaw namin makisabay sa mga taong pag November 1, ang dami. At saka hindi ko kaya. Kanina nga naka-wheelchair ako eh. Si Nanay Josefina naman matapos dumalaw sa ina. Puntod naman ang mag-asawang Susan Roses at Fernando Po Jr. o FPJ ang binisita. Oo, panya po ako matagal na. Silang dalawang mag-asawa. Siyempre, ang idol ko yan eh. Aniya hanggat kaya ng kanyang katawan, bibisitahin niya ang kanyang idolo. May nakalagak na rin bulaklak mula naman kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at LGU ng Maynila sa puntod ni dating Pangulo Manuel Rojas. Tinatayang mahigit 1 milyon ang crowd count sa November 1, habang mahigit 2 milyon naman ang estimate mula October 26 hanggang November 2. Mga CCTVs natin, marami tayo sa loob. Kaya meron tayong drone na papaanda rin para sa ganun makita natin kung ano yung nangyari sa loob. Paalala niya, bawal mag-sleepover sa sementeryo dahil pagpatak ng alas 9 ng gabi, isasara na ito. Nasa 200 libreng sasakyan naman ang dineploy. Pero sa mismong November 1, wala nang libreng sakay para iwas trapiko sa loob ng sementeryo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Itinilaga ng International Criminal Court si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza bilang presiding judge sa appeal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa nakaraang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1. Batay sa October 29, 2025 decision, pinirmahan ito ni Judge Erdenebal Surendamdin, presidente ng Appeals Division ng ICC, isang batikang judge mula Peru, si Judge Ibanez Carranza, at may mahabang karanasan sa paglilitis ng mga kasong may kaugnayan sa terorismo, human rights violations at crime against humanity. Matatandaang naantala ang pagdinig sa confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos humiling ng paglilipat ng petsa ang kanyang depensa, habang tinanggihan naman ng korte ang hiling ng interim release. Nabigo si Filipina tennis sensation Alex Ayala na makapasok sa quarterfinals ng WTA Hong Kong Open matapos ang heartbreaking na pagkatalo laban kay world number 21 Victoria Mboko ng Canada. Muntik nang maisara ni Ayala ang laban matapos makalamang ng 4-1 sa huling set, pero bumawi si Mboko ng 5 sunod na game para maipanalo ito. Sa kabila ng pagkatalo, umangat si Ayala sa pinakamataas na ranking ng kanyang karera sa world number 51 matapos ang kanyang Miami Open Dream run ngayong taon. Ayon kay Ayala, lampas na sa isinet na target ang kanyang ranking ngayon at kumpiyansang mas pag-iigihan pa sa 2026 season. Nagpasalamat din si Ayala sa mainit na suporta ng Filipino crowd sa Hong Kong. Samantala, kinumpirma rin ni Ayala na sasali siya sa darating na SEA Games sa December na po yan at umaasa sa posibleng WTA 125 tournament sa Maynila sa susunod na taon na isang milestone para sa Philippine tennis community. Isang makasaysayang gabi para sa kusinang Pilipino matapos ilunsad ang Michelin Guide Philippines sa Manila Marriott Hotel sa Newport World Resorts. 9 na restaurant ang nakatanggap ng pinakatanyag na Michelin stars. Kabilang dito ang Asador Alfonso, Celera, Gallery by Shelle, Hapag, Inato, Casa Palma, Linamnam at Toyo Eateria. Binigyan din naman ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na tagumpay ito ng lahat ng nasa likod ng dekalidad na mga putahe para makilala ang cuisine ng Pilipino sa buong mundo. Itinturing naman na bagong yugto sa global recognition ang Michelin Guide Philippines 2026 para
sa Philippine cuisine. Samantala, masaya namang tinanggap ng mga staff ng Hapag sa Makati ang balitang nabigyan sila ng Michelin star. Sa isang video makikitang nagsisigaw at nagyakapan ang kanilang team matapos marinig ang pakikilalang ito. Ang restaurant na Helm naman ang nakapag-uwi ng 2 stars para sa excellent cooking worth a detour. Congrats po sa lahat ng nabigyan ng Michelin stars. Sa aming pagbabalik, Atisa Manalo bumongga sa kanyang Mabuhay tourism video para sa Miss Universe 2025. Abangan yan at pamamaalam, posible rin palang maging masaya. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Muling pinatunayan ng pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo ang ganda ng nirerepresentang bansa ang Pilipinas matapos bumida sa Mabuhay tourism video bilang pre-departure campaign sa nalalapit na Miss Universe 2025. Bukod dyan, may Halloween entry din si Atisa bago sumabak sa Grand Coronation Night sa November 21. Ano kayang pasabog yan? Ang spectacular na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. From Philippines to Universe, mabuhay! Very lively ang tourism promotion ng pambato ng Pilipinas sa Miss Universe na si Maria Atisa Manalo, na bahagi ng kanyang pre-departure campaign before the competition na talaga namang pasabog at palaban. Tampok sa Mabuhay tourism video ang mayamang kultura at heritage sites ng Pilipinas na binisita mismo ng ating beauty queen. Pinamagatang Mabuhay ang nasabing promo video na mula sa 1994 Miss Universe pageant na ni-revive ng Empire Philippines para sa MUPH 2025. Sino ba naman ang hindi mapapamahal sa makulay na turismo ng Pilipinas at ganda ng ating kandidata? Highlight ng video ang isa sa Philippine landmark gaya ng Rizal Park sa Maynila, nagagandahang tanawin ng Pilipinas at Pinoy Food Feast. Enjoy rin ang Quezon Province beauty icon sa pagkain ng street foods gaya ng fishball at dirty ice cream. Ipinamalas rin ni Atisa ang husay niya sa pagme-majorette na lalong nagpatindi ng kulay sa spirit of the Philippines. Samantala, hindi rin nagpahuli sa Halloween pasabog si Atisa. Suot ang black swimsuit, abay serving spectacular beauty and confidence ang kanyang aurahan. Nakatakdang lumipad ngayong November 2 si Atisa papuntang Bangkok, Thailand para ilaban ang 5th Miss Universe crown ng Pilipinas sa November 21. Kaya naman, koronahan na yan! Bring home the Miss Universe crown! Laban, Atisa! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kadalasan, matinding hinagpis ang nangingibabaw sa tuwing magpapaalam na tayo sa isang sumakabilang buhay na. Gayunpaman, posible pa rin palang magsaya at mag-celebrate sa pagkakataon na minsan ay naitadhanang makilala natin sila. Ang makulit at bittersweet na huling sulyap, panoorin. Alright, ladies and gentlemen, get ready for last viewing! Pagmamahalan ay mararamdaman. Tama ba? Alright, ladies and gentlemen, get ready for last viewing! Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa British playwright at screenwriter na si Jack Thorne. Ang sabi niya, "Ang mga minamahal natin ay hindi tunay na lumilisan. May mga bagay na hindi kayang galawin ng kamatayan."
Wow, grabe, bigat naman nun. Pero totoo, no, Stan, mga ka-A to Z, and also Ace Cruz na nasa NLEX pa, may sinasabi ngang 2 death. Yung unang death pag namatay tayo, and yung ikalawang death kapag nakalimutan na tayo ng mga mahal natin sa buhay. Kaya ngayong pista ng patay, dapat talaga dalawin natin ang ating mga mahal sa buhay na nauna nang sumakabilang buhay. Kayo ba ay meron kayong plano ngayong long weekend? Mauna na ako, Stan, ha? At ako naman, after the week pa siguro, 1 linggo muna papalipasin para makasama ko syempre yung lola ko na medyo hirap na sa paglalakad at ma-enjoy naman namin yung aming quiet time kasama yung mahal naming yumao sa buhay. Yung mga yumaong mahal namin sa buhay, di ba? Oo, ako naman, Barbs and Ace, actually, mamayang 3:00 ng umaga, ready na akong umuwi ng Laguna. Para makasama yung aking pamilya at makadalaw din sa puntod ng aming mga mahal sa buhay. So, ayan. Excited din akong makakain ng biko na inihahanda namin lagi tuwing undas. Oo, biko, adobo, yan mga kakanin, mga sikat na sikat. Oo, kasama rin talaga yun sa selebrasyon. Rod, yung nasa team sa loob, no? Pakihanda na daw yung VL forms. No? Mag-spend ng time sa kanilang pamilya. Pero sana maging peaceful po ang ating paggunita ng undas hanggang November 2 and onwards. Magdala po ng panangga sa ulan at mag-iingat po sa mga dadalaw sa mga puntod. At dyan po, nagtatapos ang ating Undas 2025 coverage. Ako po, si Barbie Mulak. Ako naman po si Stanley Gahete. At ako po si Ace Cruz. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Isang mapayapang paggunita sa Todos Los Santos. Happy weekend!